Praise the Lord. Ayan. So, just for the reinforcement na tinuro o shinare ng ating pong pastora, kasi nagtatanong ako doon, why the so-called prostitute ang ginamit ng Bibliyang example sa tinatawag na being a mother. So, kung titignan natin dito mga kapatid, the most, sabihin natin, the least person who give importance first and foremost sa kanyang sarili is the prostitute. Ano po? Ibig sabihin, hindi na niya pinapahalagahan yung kanyang sarili. Ano po? Kasi sabi nga, to be a prostitute is meron tayong kasabihan niya sa Tagalog, kalapating mababaang lipad. Yung iba na nga, hindi lumilipad eh. So, but in that particular example of being a prostitute, is still the spirit of being a mother exists. Yun ang makikita mo doon. Kasi sa kanyang kalalagayan, kahit ganun siya, yung pagiging nanay ay hindi nawala sa kanya. Ito yung masasabi natin sa mga anak, even you have the worst mother as far as you are concerned, being a mother is still right in there in the heart of your parents. Yun ang istorya ng buhay ni Pastora doon kay Mami. Ako din naman, no, may istorya ako bilang a mother, ang nani ko. And that is the reason why I cried nung siya ay naaroroon. Minsan ako umiyak kasi yung part na kung saan we are 10, 10 na kami, ano po, at lahat yun ay normal. Pero yun, kung gaano yung sinanay ko, normal lahat. At pinagmamalaki niya, wala siyang varicose vein. Diba? Pero nung ako ay tinatawag na ipapanganak noon, nauna sa akin kamay. No? Kaya tawag suwi ako. Kaya noong ako ay nabubuhay, parati nalang pahilot sa lalamunan ng mga natinik. Ako yung tinatawag daw, hilutin daw. Kasi suwi daw ako. No? Pero ang suggestion kasi, yung aming probinsya is far away from a hospital. Wala kasi hospital doon na nagpapaanak doon karami kumadrona, manghihilot. So, sa ganong sitwasyon, hindi kaya. Kaya ang sabi nung doktor doon, dahil wala naman, gupit-gupitin na daw ako. Kumbaga sa ano ay tawag dito, overdue abortion ang mangyayari. Kasi ang abortion, di ba, yung mali pa. Pero yung mother ko hindi pumayag. Hindi siya pumayag. Sabi niya, no, Doc, dalhin mo na lang ako sa ospital at masisaryan. Kaya nga, from Lopez to Quezon, I think that is more than 2 hours na biyahe. Pero noong panahon nun, wala pa naman tinatawag na bus talaga na ano yan eh. Kaya sakay noon I think sa skates. Alam niyo yung skates na yung pinipedalan o ano, whatsoever. Kung ano man ang nangyari. Ang isang sa mga very noble sa mga mother is handa silang magtiis. Biruin mo, andun ka na, kumbaga sa yung birth pang is right in there. Tiniis niya yun hanggang makarating doon sa Lopez Quezon, ano ako doon sa Magsaysay Hospital, sinisaryan. Kaya nga Cesar ang pangalan ko eh. No? Wala nang ibang ibig sabihin nun. Cesar kasi. Okay. So, ang ibig ko sabihin, that is the so-called, the noble responsibility of a mother. Hindi mo kayang bayaran ang tinatawag na sakripisyo na ibinibigay ng isang nanay. Doon sa example, the situation, yun ang pinaka-worst situations, maybe, sa hindi pagpapahalaga sa anak, kagaya ng isang prostitute. Sige, hatiin mo na yan, no? Para pareho kaming wala. Pero yung isa, hindi. So, ibig sabihin, sometimes, sa mga anak, hindi natin nadidiscover kung ano ba yung tinatawag na inner heart ng iyong magulang. Ang parati nyo nakikita is the so-called, the superficial aspect na naiinis ka na kasi from the rising of the sun till it's going, the bunganga niya ang maririnig mo o whatsoever. No? Bunganga na, sinabi ko, the worst scenario na ano. So, pero hindi mo alam what is inside the heart of being a mother. Kaya to the mothers, ayan, pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong tinatawag na noble, no? Na kalalagayan ninyo, inirin nyo yan, tapos sasagot-sagutin ka lang, di ba? No?
Biruin mo yun. Iniri kayo, inluwal kayo, tapos paglaki ninyo, akala ninyo kayo na yung hindi yung para ba sila na yung nagsasakripisyo sa lahat ng bagay, no? Nagsakripisyo muna ang mga magulang nyo bago kayo mailuwal sa mundong ito. Kaya sa mga mothers din sa online, pagpalain po kayo ng Panginoon and God bless you ngayong Mother's Day. At even Mother's Day, every day of your life because of your noble, sabihin natin task. Kasi doon ka tinawag ng Panginoon talaga eh. Binigyan ka ng puso ng pagiging ina. Kaya sabi nga sa atin sa Tagalog, ang ina ay ilaw ng tahanan. Kaya sa mga tatay, huwag niyo pong pupundihin ang ilaw. Kasi napupundi po ang ilaw, di ba? Kasi ang mga tatay naman ay siya ang haligi ng tahanan. Huwag niyong babanggain yan, huwag niyong kukontrahin maigi kasi baka maging halina. Opposite side, ano? Napupundi yung isa. Pa isa naman napundi rin, nag-turn into halimaw. Okay. But we will continue our teaching about the Holy Spirit. Ayan. So, sa the Acts of the Holy Spirit or the Book of Acts, no? Sometimes the Book of Acts ay tinitingnan nila na ito yung ginawa ng mga apostles, which is true on the other side. Kaya lang kung titingnan natin the canvas, no? The picture being painted doon sa canvas, the Holy Spirit is right in there. Okay? So ating tiningnan ang nangyari kay Peter and John, no? Na yung isang inborn na lumpo ay lumakad. At nakita din naman natin ang buhay ni Ananias and Sapphira, which is sila ay sabihin natin, the word is that, para bang nakipag-play, nakipaglaro sa Espiritu Santo ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, and even, ang Biblia, alam niyo po ba, ang Holy Spirit of God is the feminine side of God as far as the so-called His character is concerned. Madali siyang magtampo, di ba? Ano yon? Yung madali siyang i-quench, no? Kaya makita niyo yung mga asawa natin eh, di ba? Sa isang bagay lang, ayaw na niya. No? Hindi, pahala ka na sa buhay mo. Di ba, di ba? Bisan, nagtatampo, kinakausap po, ano bang problema? Wala. So, yung mga bagay na yan, in reality, no, kasi when God created man, saan ba kumuha ng tinatawag na karakter? Si Eva, nandun din kay Adan, enfolded dyan kay Adan. Iniwalay ng Panginoon kasi para magsama silang muli to have the so-called perfect combination. So, kung titingnan natin, the Holy Spirit ay naroon ng isang tinatawag na pagiging mother side nung kanyang karakter. Siya yung, tawag dito, nagli-lead, siya yung nag-uunawa, siya yung patuloy na nagmamahal, no, sa bawat isa sa atin. Ayaw niya na tayo ay malalayo sa Diyos. Kaya quenching and grieving the Holy Spirit is so offending sa Santong Espiritu ng Diyos kasi how the conviction ay darating sa buhay mo kapag yung isang tinatawag na Holy Spirit na nagbibigay ng conviction ay hindi makakilos at hindi makagalaw sa buhay mo. Tama? Okay. Hindi ba pagka nagtatampo ang mga misis natin nagiging tigre no? Kain ka na. Kumain ka mag-isa mo. Diba? Tara na. Hindi. Makad ka. Bahala ka sa buhay mo. Ganun no? Well, ganun talaga ang tinatawag na Yung isa naman sa lalaki naman, for God so loved the world. So that is the character. Don't stop loving. Kaya siguro pinagsama ni Lord, yung mag-asawa, lalaki at babae, kasi meron siyang tinatawag na unique character sa bawat isa. Unique roles and unique character, no? Na kapag naman na-discover yung tinatawag na perfect, sabi nga perfect combination, di ba may kantang perfect combination, nagiging maganda naman talaga. At yun naman talagang nais ng Diyos sa bawat isa atin.
Now, let's continue sa buhay naman ni Stephen, no? Doon sa Acts, actually si Stephen is not an elder. He is the worker of the church or a deacon. Kasi ang deacon, sila ang kumikilos at gumagalaw to the welfare ng tinatawag na church. Kumbaga sila yung manggagawa ng church. Kasi hindi pa naman uso nun yung workers talaga eh. Kasi deacon, the elders and the deacons is the one may minister sa tinatawag nating mga sinagoga noon. Okay. So Stephen is a worker, no? At tingnan natin si Stephen, no? Ay isang tapat at isa sa pinakamagandang statement being given is the so-called siya ay puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. That is a very important statement now. Kasi ipinakita doon na hindi lamang yung elders, kasi yung word na elders, wala pa naman tinatawag na, no? Sila yung namumuno. No? Sila yung nangangasiwa. So, hindi sila tinatawag na special people as far as the Holy Spirit is concerned, kasi maging si Stephen man, isang workers of the church or a deacon, ay puspos din ng Espiritu Santo. So, sa madaling salita, kung titignan natin, God is not a respecter of person. Kung sino ang umiibig sa Kanya, yun ang Kanyang tinatawag na ibinubuhos ang Kanyang kagandahang loob. Now, Stephen, hindi madali rin ang mga bagay-bagay na nangyari kay Stephen. Ang sabi dito sa Acts chapter 6, 5-6, ito ang sinasabi. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith. No, importante 'yon, no? Puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. And Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, proselyte from Antioch. Ano po? Then, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they lay hand on them. Then, verse 8, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. Who is he? He is the workers of the church. Pero, hindi yung office. Tandaan nyo ha, hindi ang title ang nagbibigay ng kakayanan ng Diyos na kumilos in behalf of the person. Kahit pa sabihin ikaw ay tinatawag na, anong tawag doon? Inordained as a bishop or ano paman, no? Hindi yun ang nagbibigay sa iyo ng garantiya that the Holy Spirit can move sa iyong buhay. It is your unwavering dedication. Bakit? Pinatunayan niyan sa buhay ni Stephen. Isang maganda dito, if the Lord or the Holy Spirit works kay Peter and John, wala na tayong magiging question because they are apostles. Di ba? Sila yung haligi ng tinatawag na katuruan patungkol kay Kristo Jesus. Para bang sasabihin natin, agree tayo, ay, di kasi sila yung mga pangunahing pinuno. But Stephen is not. He is the workers. Alam niyo ba kung anong ginawa dito? Ba't sila nag-appoint? Kasi dito napapabayaan na yung mga widows, no? Yung mga orphans na papabayaan and they are being questions ng mga Hellenist na kung saan, bakit kayo, may sinasabi niyo may mga religion kayo, ay napapabayaan niyo yung mga taong ito. So isang malaking, sabihin nating kasiraan sa kakristyanuhan during that time, and that is the reason why the apostles pumili sila ng mga tao na mag-cater doon sa mga bagay na yon upang sa ganoon ay ma-address din ang pangangailangan. Actually, the widows, ang mga orphans, malapit talaga yan sa puso ng Panginoon. Kaya as a church, huwag din silang pababayaan. Pero huwag niyong hahanapan ng mag-boyfriend. Tama na yung isa. Sabi nga ni Tatay Digong, tama ni 75, anuhin mo man yung sobra. Diba? Okay. Pero ang pagkalinga sa kanila should be a responsibility ng isang iglesia, no? Kaya do sa mga widower natin, ay andyan po. Magsabi lamang po kayo, ano po,
at kayo iba-Bible study namin. Okay, so, ang sabi dito, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. Then they arose some from what is called the synagogue of the freedmen, okay, the Syrian, Alexandrian, and those from Sicilian Asia, disputing with Stephen. Yan yung si Stephen, siya ay worker, pero hindi lang siya worker. Ang sabi niya dito, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. So, si Stephen is also a well-versed person. Yan. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos because time comes kapag kayo ay nakamit ng mga tao, kaya nyong idepensa yung inyong pananampalataya. Baka may dumating sa inyong tahanan kumatok, then sinasabi na ang Holy Spirit is just a power existing, nag-i-exist lang ng power, hindi sa Diyos. Paano kayo tatayo ngayon doon sa ganung uri na dala-dala nilang katuruan? Pero kay Stephen, ano yun? Si Stephen kasi, kung pag-aaralan natin, you can only understand the Word of God in the synagogue and even to the rabbi, you are listening. No? Kayo ay umuupo doon sa paanan ng rabbis, kaya nakakagay ng wisdom at isa sa kanyang mga katatangian din, siya ay puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. The author of the Bible. Kasama niya sa buhay niya. At sabi dito, hindi natinag si Stephen. So, ang isa sa mga buhay ni Stephen, ang magiging question natin, can you, kumbaga assert the faith na meron kayo in defense doon sa mga naririnig natin at sa mga taong nakagala-gala sa atin. Kakatok sa inyo, ano yun? Pag hindi kayo kabilang ng aming iglesia, hindi kayo ligtas. Kakatok sa inyo, sasabihin doon, si Kristo ay tao lamang. Sasabihin doon, kakatok sa inyo na ang sabi doon, kinakailangan na tayo ay gumawa ng ganito, ganyan-ganyan, upang mamit natin yung nirvana, at someday somehow we will become gods. Ang dami. No? Kaya, dito mga kapatid, hindi tayo kinakailangan church attendees, meron din tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Importante po yun. Kasi wherever you go, you will stand, ipaglalaban mo ang iyong pananampalataya. Hindi yan sa dami ng miyembro, Nasabi, 100 taon na kaming nag-celebrate, so kami yung totoo, Walang ganun po, Basta ang paniniwala mo ay nakahook sa the teaching of the apostles, embrace it. Teaching ng apostles, hindi teaching ni Cesar Rojas. Yan. Now, let's go to Philip. Actually, si Philip, tinawag ba si Philip na apostles? No. Siya ay evangelist. So, ibig sabihin, siya yung humahayo. Nakakatuwa din ito si Philip Kasi yung isang istorya kasi dito, yung merong isang tao, Ethiopian eunuch, may kaya kasi nakasakay sa karawahe yung Tapos binabasa niya sa some part of Isaiah yata. Si Philip naman, nakita niya ganun, sumasabay siyang ganun. So, tinanong niya, para naiintindihan mo ba yung tinatawag na binabasa mo? So, sa pangyayaring yun, gumawa si Philip, ito makikita nyo, si Philip ng way para umakyat sa ngayon ng karawahe at kanyang sinalita o ipinaliwanag yung mga talata na yon. Kaya sabi ng taong ito is may tubig, ba't di mo pa ako bautismuhan? So sa mga bagay na yon. Tingnan natin, Philip. Another deacon, Philip was also a spirit-filled preacher of the gospel. So preacher naman siya, In Acts 8, he not only preached but performed miracles and cast out devils. One of the notable manifestation of the Holy Spirit in his life was when he was transported from Gaza to Azotus, according to Acts chapter 8, verse 39 to 40.
So, after, yung sinasabi ko sa inyo, after na kanyang tinuruan, pinaliwanag, binautismuhan ang taong ito, then ito yung sumunod na pangyayari. Now, when they come up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away. Hindi natin alam kung papaano, pero ang isang tahasan dito, siya ay dinala ng Espiritu Santo. At sabi nito, caught Philip away so that the eunuch saw him no more. Okay. And he went on his ways rejoicing. So masaya na siya kasi naunawaan niya ang salita ng Diyos eh. Kayo ba masaya pag naunawaan niyo ang salita ng Lord? Kasi it is your treasure. Treasure mo na yan. Okay, but Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. So, without to lang the location una ng Gaza to Azotus, pero ang reality dito, he was caught up or transported. Alam niyo ba yung dinidiscover ngayon sa ating kapanahonan, di ba yung tinatawag nila yung transport, ano yun? Ano yun? Yung pupunta ka sa chambers na yon, tapos dadaling kayo yung parang teleportation, parang ganon. Ita-transport ka doon. Yun, pinag-aaralan nila yon, yung mga bagay na yon. Pero sa Biblia, meron na. Si Philip, naranasan niya yon. He was being transported from one place to another. At meron din akong nabasang isang testimony ng isang tao na yon. Pinapunta siya ng Lord sa isang lugar, I think India yata, something like that. Wala naman siya tinatawag na airplane ticket o whatsoever. So ginawa lang niya talaga, pumunta lang talaga siya sa airport, something like that yata. Then so by the will of the Holy Spirit, I think he was led by the Holy Spirit, pumasok siya ng tinatawag na ng restroom. Tapos paglabas niya, andun na siya doon sa area na kung saan doon siya pinapupunta ng Panginoon. So, yung may mga ganon. Kasi hindi mahirap para sa Diyos ang mga bagay na iyon. But ang isang magandang dapat nating matutunan doon is meron siyang willing heart to be used by God. Naalala niyo ba yung ginawa ng tabernacle? Kaya sa ating mga singers, musicians, at sa mga darating pang mga workers, ang isa sa pinaka-dapat foundation na meron kayo if you have the skill and talent, etc., is the anointing of God. Yung kakayanang nagmumula sa Diyos. At dapat ang puso ninyo dedicated sa Panginoon. Yun. If you have that kind of character whatsoever, ikaw man ay humahawak ng children or anumang ipagkakatiwala siya ng Panginoon, napakahalaga na yung puso mo ay nasasakop ng Diyos. At ang heartbeat mo ay heartbeat din ng Panginoon. Napakahalaga po noon. Kasi kung wala po yun ang mangyayari, tayo lamang ay parang ornament, we exist, but wala tayong tinatawag na value sa harapan ng Panginoon. Kasi the time comes when we stand the Bema Judgment of God. Yung Bema Judgment is rewarding day. Pero pong doon, hindi tatanggap ng tinatawag na walang matatanggap. Na inasahan niya yung nasa mundo siya, akala niya na marami na siyang tatanggapin sa Panginoon. Nung tinest ng Panginoon, pinadaan sa apoy. Kasi pag sinabi mong apoy kasi, siya yung nag-aalis na impurities. No? So, na-reveal yung laman ng kanyang puso na hindi ang Diyos ang foundation ng kanyang paglilingkod. Lahat po yun ay walang saysay. Pero, ang sabi ng Biblia, ligtas naman siya. Doon yung makikita ng kaligtasan has nothing to do with your good works. Yun ay ginawa ni Kristo. Okay? Tignan nyo ha. So, pero itong tao nito ay ligtas, kaya lang walang reward. Pambihira yan, nabuhay ka na mo dun eh. Wala kang bitbit man lang na kayamanan na iyong ihaharap sa harapan ng Diyos. Kasi yung lahat na kayamanan mo, naiwan doon sa mundo. Naiwan doon sa lupa. Ano ibig sabihin? Serving the Lord ay isang bagay na hindi mo pagsisisihan sa buhay. Kaya itong mga tao na ito, they are wholehearted, dedicated sa Panginoon. And that is the reason why
kung ano ang gusto ng Lord mangyari, nagagawa ni Lord kasi merong obedient child or children or person willing na gawin ang bidding ng Panginoon. And I believe even up to the present, hindi naman nagbabago ang Diyos sa kanyang katatangian. He can do. Ang tinitingnan lamang niya is a willing vessels na magawa ng Lord ang kanyang layunin. Okay. Now, ito isang maganda rin, si Simon the Magician. Okay. So si Philip, ano po, no? Preacher si Philip, evangelist nga ang tawag sa kanya. Kasi he goes to from one place to another to preach the gospel. Okay, Simon the Magician. When Philip invited the apostles to Samaria, okay, to lay hands on the new believers. So si Philip, evangelist siya, ano yun, tinawag niya ang mga apostles to lay hands yung kanilang kamay dito sa mga believers na naniwala doon sa parte ng Samaria. Okay. So that they may receive the Holy Spirit. Acts chapter 8, 14 to 17. Okay, tingnan natin. Acts 14. Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God. Ano daw ni-receive ng taga-Samaria? The word of God. But the very question is, paano nila tatanggapin ang salita ng Panginoon kung walang mag-preach? Tama ba? At dito si Philip ang ginamit ng Panginoon so that the people of Samaria marinig nila ang salita ng Panginoon. Ang isang malaking question din paano susuportahan ni Lord ang kanyang salita na hindi naman narinig ng tao? Kaya magkaano yan? Magkasama yan. The Word of God must be preached. Dapat maituro. Then pagkatapos noon, itong ginawa ni Philip, tinawag niya ngayon ang mga apostles doon sa Jerusalem. Ano yun? Para, ano yun? Ipaalam na merong mananampalataya dito sa dakong ito na when apostles, okay, who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John. Yan, pinadala si Pedro at si Juan to them. Okay, who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Okay. For as yet he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Now, ito kasi ang mahirap kasi sa mga bagay-bagay. Ano po? Pinaghihiwalay kasi Alam niyo minsan yung pag-aaral lang sa mga seminaryo, yung mga bagay na ganyan. Minsan pinaghihiwalay nila dapat yung mga bagay na hindi pinaghihiwalay. Tatanungin nila, ano ba ang mahalaga? Yung salita ng Diyos o yung pagpatong ng kamay ni na Juan at Pedro o yung Holy Spirit? Ano kasi yan? Buo kasi yan. The entire scenario is that buo ang presentation. Kasi mag-ano dyan, kita mo, binaptize na sila sa water. Ano ba ang mas mahalaga? Bautismo ba sa tubig? Di ba narinig yan? Especially mga tatagal ng Kristiyano, narinig yan. Pinagtatalunan kung ano daw ba, mahalaga daw ba yung ano. Lahat mahalaga. Kasi pinagtatalunan na kung saan yung baptism of water. Hindi ka paligtas pag hindi ka binabautismuhan sa tubig. Who told you? Ang pagbabautismo sa tubig, sabi ko nga sa inyo, is ay tinatawag na a gesture, an act, that you are declaring to God, to the people, and to the entire demonic forces na willing ka nang sumunod sa Diyos. Kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang isang sanggol in the 9 months na nabuhay siya doon sa mother's womb, pag siya'y pinanganak na, iba ng mundo ang gagalawan niya. Di ba? Kaya nga merong panubigan doon. It's something like that. Kapag umalis na siya ngayon doon, eto na, sa physical world ka na,
mamumuhay. The same din, kapag ikaw ay binautismuhan, yung luma mong buhay na tayo'y nasadlak sa kasalanan, it is no longer the will or environment na ating kabubuhayan, kundi ito na susunod na tayo sa Panginoon. Pinaliwanag ko rin sa inyo yan sa entire life ng Panginoon. From 1 year old down to 29, he lives as a normal person. Kung ano yung kultura nila, andun ng Panginoon. But, nung siya ay binautismuhan na ngayon ni Juan Bautista, iba na ngayon ang face ng kanyang buhay. Ito na yung pagtupad niya ngayon, na siya na ngayon yung kordero ng Diyos. Ganon din, kapag ang isang tao ay binautismuhan na sa tubig, you are declaring na it is no longer I who lives, but Christ lives on me. Doon ka na susunod. Yun na ang iyong susundin. Okay? Kaya, bautismuhan ka sa tubig, hindi ito ang nagliligtas sa iyo. It is the evidence that you receive the salvation and you are willing to obey God. Doon mo ngayon ipakikita. Okay? Now, so at the same time, sabi nga natin, when apostles and John lay on their hands, they receive the Holy Spirit. Meron kasing contact na kinakailangan. But definitely, ang sabi ni Juan Bautista, ang darating na dakila sa kanya ay ang tinatawag na magbabaptize sa inyo sa Holy Spirit of God. Kaya si Jesus ay involved din talaga. Kaya kinakailangan yung magbabautismo dito is the so-called, is an instrument of God for them to receive. Bakit? Hindi ba sapat na narinig na lang nila yung salita ng Lord? Hindi. Kasi ang Holy Spirit will give you the capacity and ability para ipamuhay mo ngayon yung iyong nababasa at nauunawaan at naririnig na salita ng Diyos. Kasi sa totoo mga kapatid, that is supernatural. Ang pagtalikod sa kasalanan is a supernatural act of the Holy Spirit. Hindi atin yun eh. Tayo nga may Holy Spirit na eh. Minsan ginagagawa pa natin yung mga hindi dapat natin gawin. How much more kung wala siya? Di ba? Kaya napakahalaga, don't grieve. No? The Holy Spirit of God, don't quench the Holy Spirit of God. Now, in Acts chapter 8, 9 to 11, ito ngayon. No? So, na-receive ng mga mananampalataya sa Samaria at ito'y nakita ni Simon the magician. Ito ang sabi nito. But there was a certain man called Simon who previously practiced sorcery in the city and astonished the people of Samaria, claiming that he has someone great. So, nung si Simon ay naaroon pa siya, pinapractice niya yung kanyang sorcery kasi ito si Simon, nakakilala na ito, kaya sabi dito is previously. At yung mga tao doon sa Samaria ay namamangha at siya mismo sinasabi niya at kiniklaim niya that there is someone great sa kanya. Di ba? Merong sumasanib sa kanya, parang ganun, no? Di ba? Madalas natin marinig yan, di ba? Sumasanib si Jose Rizal, kung sino-sino pa ang sumasanib, tapos nag-iibang boses, maliit, no? Sumanib daw kasi sa kanya yung maliit, no? Yung mga sumasanib, no? Delikado yung mga ganyang kasaniban. Naalala ko tuloy yung father ko kasi, meron siyang dito, yung rap dito. Tagal-tagal na yun, hindi gumaling-galing. So, pina-albularyo, siyempre, wala pa namang doon eh. Pina-albularyo ng mother ko, magpubuha ng nagamot. Tapos, ang ginawa niya, yung isang itlog, inilagay doon sa panyo at kinuskus-kus doon. Kung daw matatagpo ang worms, yun ang babayaran, yung piso yata. 50 yata, something like that. Ang dami, siyempre, bayad yun ang paniniwala eh. Tapos doon sa kapitbahay naman namin na manghihilot, meron din kasama naman doon, ang sumasanib naman daw ay si Rizal. No? Buti hindi ko pina-recite yung kasi bata pa naman ako yung adyos parang adyos yung mga ganung adyos, no? Pero that is the so-called ginagawa ito ni Simon the magician na sinasabi niya meron tinatawag na yun,
higit na makapangyarihan na sumasa akin. Kaya nung nakita niya ito, ganito ang kanyang mindset. Okay, pag-aralan natin. At sabi dito, to whom they all give heed. So yung mga tao sa Samaria, talagang sampalataya dito kay Simon, the sorcerer or the magician. Okay. At sabi to whom they all give heed, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. Okay. And they heeded him because he had astonished them with his sorcery for a long time. Then, nung nakita ngayon ni Simon, nung nilay hand ni Peter and John, yung mananampalataya sa Samaria, tumanggap ng tinatawag na kapangyarihang nagmumula sa Diyos, ang Espiritu Santo ng Diyos. Basahin natin ng 13. Then Simon himself also believed. And when he had baptized, he continued with Philip. He was amazed, seeing the miracles and signs which were done. So nakita niya, nasaksihan ni Simon yung mga kapangyarihan at kasama niya si Philip. Ano daw ba ni Philip? Casting demons, no, yung healing power na dumadaloy sa kanya. Then Acts 8:18 to 19. And when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands the Holy Spirit was given, he offered them money. Diba? Kasi gusto rin niya yung nakita niya kay Philip, gusto rin niya meron siya noon. So akala niya, ganun-ganun na lamang, kasi siya ay bilang magician, ginagawa niya yun para siya ay kumita ng pera. Kaya dito, ang kanyang assumption, ganun din. Pwede rin niyang bilihin yung kung anong tinanggap noong mga mananampalataya o kung ano ang meron si Philip at kung ano meron si Peter at kung ano yung mga taong nilehans ni Peter and John. Then sabi dito, verse 19, saying, give me this power also, that everyone on whom I lay hands, okay, may receive the Holy Spirit. Akala niya ganun-ganun lang, ano? Then, Acts 8:10, 20 to 23. But Peter said to him, your money perish with you, okay, because you thought that the gift of God could be purchased with money. Alam niyo mga kapatid, ito yung isa sa mga bagay sa ating kapanahonan. Nakikita natin na when God use you sa mga bagay na ito ay tinatawag na free. Walang bayad po yan. Pero isang makikita natin sa nangyayari ngayon, because of the so-called signs and wonders and miracles, ginagawang hanap buhay ng ibang mga preacher. Kita natin yan. Kaya ano naman, minsan, hindi natin maunawaan bakit kailangan mo ng private jet para sa iyong paghayo. Bakit kailangan mo ng mansion na wala namang nakatira doon sa mga kwarto? Because sila ngayon ay, sabi nila, pinagpapala daw sila ng Panginoon. I believe yes. But the purpose, how God blesses you, yun ang titingnan mo. Hindi yan para sa iyo, kundi para yan sa mga taong minimisteran mo. Pero makita natin, no? Doon pa sila nakatira sa mga private mansion, may mga, well, bahala na si Lord. What is the intent of their hearts, it will be revealed in the days to come. Ganun na. Kaya lang dito, ito yung espiritu ni Simon, no? Yun ang isa natin, iga tayo sa espiritu ni Simon na kung saan, ano yun, gusto niyang bilihin yung mga bagay na yun. At sabi dito ni Pedro, you will perish with your money. Kasi, ito yung isa sa mga bagay, mga kapatid, na kinababagsak ng mga preachers of the Lord. Money. Pera talaga. Yes, nagsimula siya that genuinely he loves people, he takes care of the people, kaya lang habang lumalago at umuunlad ang kanyang ministry na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Tandaan nyo ha, hindi nire-restrain ng Panginoon kung ano ang gift ang binigay sa iyo,
Ang gusto ng Panginoon, maging responsible ka sa ipinagkakaloob niya sa'yo. Because the day will come, ano man yung binigay sa'yo, you will be required. Kung maalala ninyo, yung binigyan ng 100, ng 60, ng ni-required noong Panginoon in the day of pagsasubmit natin. Ganon din. I-required sa atin ng Panginoon. Yung salita na pwede mong i-share, it will be tinatawag na demanded by God in the time. Saan mo ginamit ang kaalaman mo, kabatiran mo patungkol sa message of salvation na kayang baguhin ang destiny ng isang tao? Ipagsasabit natin yan. Okay. Kasabi dito, you have neither part nor portion of this matter, for your heart is not right in the sight of God. Ganun lang naman mga kapatid eh. Whatever God entrusted to your life, have a right heart. Dapat tama yung puso natin. Ha? Yun ang pakakaingatan. Repent therefore of this your wickedness and pray God, if perhaps the thought of your heart may be forgiven. Then for I see that you poisoned by bitterness and bound by iniquity. Ngayon, ang tanong dito mga kapatid, in this scenario, what is the difference between Simon and Judas? Si Judas din kasi money matters. Di ba? Yun ang reason kung bakit niya na ipagkanulo ang Panginoon. Money matters. Now, dito naman, si Simon naman, ako'y naniniwala, si Simon is tinatawag na meron siyang tinatawag na business-minded siya. Kasi kaya niya binibili yun para mas malaki ang expansion ng kanyang pwedeng i-cater sa kanyang ginagawa. So kung titingnan natin, mas malaki ang tinatawag na return of investment kung kanyang mabibili yung Espiritu Santo na kayang gumawa ng tinatawag na kamanghamanghang bagay more than sa kanyang ginagawa kasi ina-witness niya ito kay Peter the Evangelist. Kasama sa Christian din ito eh. Kasi kaya nakalagay previously. Kaya lang minsan, ingat din tayo sa mga previous life natin kasi baka balikan natin. Baka balikan natin mga kapatid. Lalo na kung yung previous life natin talagang tayo ay sabihin na natin malaki ang ipinapanihik na pera sa buhay natin. Alam niyo, isa sa mga nakikita ko dito, sa mga bagay at sa mga kakilala namin, pag gusto mo talagang sumunod sa Panginoon, dapat ang full reliance mo talaga sa Lord. And sometimes, the Lord is removing every possible obstacle. Yung bang nagdadalawa ang puso mo, di ba? Sana dalawa ang puso mo. No? Pero ang gusto ng Panginoon, wholehearted dedication sa Kanya. And God will do the rest. I believe naman. Kaya naman tayo pinagpapala ng Panginoon, not just for you. Yes, it is important, your family, pero tandaan ninyo, pero tinatawag ng mga tao that needs to na tulungan natin, yun na isa sa mga purpose din kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Parang gripo yan eh. Kapag yung gripo ay parating sarado, ano ang mangyayari? Di ba minsan, kinakalawa pagbukas mo yun, ang dumi noong tubig. Pero isang gripo na parating bukas, ganun lang kasimple eh. Patuloy na ibubuhos ng Panginoon ang mga bagay kasi it is in accordance with your talent. Kung anong meron ka. Kung ibinibigay mo and the people ay sabihin nating hinahayaan mo makinabang ng talent mo, then hindi re-restrain ng Panginoon na ikaw ay maging tinatawag na conduit of goodness. Ganito ang isang reality sa nature na makikita natin. Kapag ang mangga, yung bayabas dyan, papakalanan ko sana yung isa eh. Yung malapit-lapit dito. Ibig sabihin, namumunga siya. Para kanino ba yun? Para sa kanya? Hindi. Para doon sa mga taong naroon sa paligid niya na pwedeng lumasap at kumain ng kanyang tinatawag na bunga. Di ba? Sa mundo, ganun makikita nyo eh. Di ba? Yung bang, sabihin natin,
electric pan na umiikot ng hangin para ano ba yun? Para mapreskuhan siya? Hindi. Para doon sa mga tao. Saan man kayo dumako, mga kapatid. There is always a tinatawag na spirit of giving. No one exists in this planet Earth should be na sa kanya lamang at siya lamang nakikinabang ng mga bagay-bagay na meron siya. That is not the natural laws na makikita natin. Yung kamote kaya siya nagdadahon at may talbos para sa kanya ba? No. Di ba? Yung bang tinatawag na isda na nanganak na marami, para kanya ba yun? Para maganda ang ano niya, clan niya? Hindi. There is always a purpose. Ganon din. This is the question. The understanding that you have that can change life. The destiny, especially, ito parang pinagbibigyan din sa inyo the destiny of the person heading towards destruction, heading towards hell or eternal lake of fire, and you are the only person na merong message to change the destiny of that person, ano ang gagawin mo? Ang alam mo bang tinatawag na salita ng Lord ay para sa iyo lang? No. Sa mga taong tinatawag nating may talents and acquired skill, sa inyo ba yun? Hindi. Ipaglilingkod mo talaga yan. Di ba? Ipaglilingkod mo yun. Yes, masarap na. Marunong ka magpiano, marunong ka kumanta, whatsoever. Kaya lang, kung pansariling purpose mo lang yun, ano mangyayari? Ikaw magsasawa ka na sa boses mo eh. Pero kaya yan ibinigay ni Lord because there is a purpose that somebody must makinabang kung ano ang meron ka. Amen ba? So yun ang law of nature. Obserbahan ninyo ang nature. Yung bang umulan, kaya umulan para mapreskuhan siya? Hindi. Para dito. Yung bang araw sumikat para sa kanya? No. Para dito. There is always a purpose. Now, your existence, para saan yan? Di ba merong commercial na ano? Kanino ka para gumising? Ano yun? Ano yun? Kanino ka para gumising ba yun? Ano? Bumabangon. Hindi, ano yun eh? Gumigising eh. Ibig sabihin, is that life is for your own alone? Parang ganun yun, no? Kagaya sa mga Mother's Day, tanong sa Mother's Day, ang pagiging nanay ba para nanay kayo masabi kayong nanay? No. Para magamit ninyo ang innate na kaloob ng Panginoon, how a mother cares doon sa anak mo, doon mo siya may apply. And your anak is the evidence of your good motherhood. Yun. No? Pag matigas ang ulo ng anak mo, there is something wrong. No? Pero wag naman natin sisisihin yung nanay. No? Meron naman talagang tinatawag na ano. Kaya lamang, siya yung trophy ng bawat isa for being a tinatawag na good parents. Kasi pwede naman natin sabihin, bakit naman si Judas? Si Lord pa ang tinatawag na nag-disciple. Di ba? Ba't nag-Judas pa? So, tandaan natin, there is always a free will ng bawat tao. But to be a good mother and parents, innate yan na dapat nating ibinigay ni Lord para sa ating mga anak. Amen ba? Yan. So, maliwanag yun ha. So, si Simon, ganito ang gusto niya eh. No? Para yung kanyang influence, actually, kung titinan mo, kung kumikita siya ng malaki doon, mas kikita siya ng malaki dito. Because mas higit na makapangyarihan yung sumasa kanya. Kaya lamang, sinabi ni Pedro, hindi yan nabibili. Hindi yan nabibili. Yung katuwiran isang preacher na narinig ko, kaya daw siya may ganong mansion, may ganyang laki ng properties. Kasi pinagpapala siya ng kanyang amang nasa langit. Well, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay binibigay ng Lord. Pero ang iyong titingnan, ano ang purpose na? Ano ang purpose na? Diba? Kaya mahalaga yung mga bagay na yon. Now, let's go to Cornelius. So, ito si Simon the Magician. Gustong bilihin, pero nirebuke siya ni Pedro. Okay.
Ganyan din, ito'y babala sa mga workers of the church. If you are talented, anointed sa isang bagay, it is not for your own self-exhortation. That is the exhortation of God sa buhay mo. Okay? Cornelius, Acts chapter 10, verse 1 to 7. Ito si Cornelius. Maganda naman ito. Tingnan nyo. There was a certain man in Caesarea called Cornelius. Sino si Cornelius? A centurion of what was called the Italian regiment. So during the time of Jesus, ayan, so ang nag-iyan doon is the so-called the Roman Empire. So isa siyang tinatawag na centurion. Ibig sabihin, merong people under him. A centurion, it means 100 people under his care. Okay. A devout man and one who feared God with all his household. So ito si Cornelius, though siya isang tinatawag na sabihin natin foreigner sa pero nanampalataya siya. Nakakilala siya sa Panginoon who gave alms generously, ayan, to the people and prayed to God always. No? Godly siya, makikita natin. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God, no, coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayer and your alms had come up to the memorial before God. Alam niyo mga kapatid, may passage sa Biblia, if you help, talagang the needy, yung talaga walang kakayanan, ang Diyos ang nagkakautang sa iyo. In the book of Proverbs. Kaya, yung mga taong, minsan lang kasi talagang, kasi meron tayong tinatawag na precautionary measure kasi ang daming manloloko talaga. Di ba? Kaya anong nangyari, damay-damay na to. Di ba? Yung mga tao talaga na dapat tulungan dahil sa ganung tinatawag na mindset natin at naranasan at tayo may naging biktima rin, nagkakaroon na tayo, nagiging insensitive na tayo sa ating kapwa-tao. Pero, i-connect natin ang ating sarili sa Panginoon. Meron naman talagang dapat tulungan at sila yung tinatawag na mag-a-unlock ng magandang buhay din sa bawat isa sa atin. Ano po? Cornelius, ang gawa ni Cornelius, he helps the poor. Alms, yun ang mamalibos. Now, verse 5. Now send men to Joppa and send for Simon, whose name is Peter. Simon Peter to. He is lodging with Simon and whose house is by the sea, and he will tell you what you must do. Ito mga kapatid, is the operation of the so-called the revelation knowledge. Ano yan Tatlo yan Tatlo yan. Revelation knowledge, ano yun? Pinakita ng Lord through these angels ang scenario na nangyayari for that present time. Alam ng Panginoon, di ba? Yan din yung sinabi ni Jesus kay si Nathaniel na nakita niya sa ilalim ng puno, no? So, doon nag-start maniwala si Nathaniel that he is the Christ. Okay. Then, sabi nito, verse 7, and when the angel who spoke to him had departed, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier from among those who waited on him continually. Now, Acts 10, 9 to 20. The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray about the 6 hours. Anong napunan nyo kay Cornelius at saka kay Peter? Prayerful sila. Nagpe-pray sila, di ba? Tama ba? Kasi yung prayer unlocks your relationship, your communication with God. Kaya kayo inibitahan namin sa prayer fellowship. Kasi si Cornelius, prayerful. Tapos si Peter din, prayerful. Okay. Then, sabi dito, 10, then he came very hungry
and wanted to eat. Yan. But while they made ready, he fell into a trance. Sino yun? Si Peter. And so heaven opened. Ito yung vision na nakita ni Peter. And an object like great sheet bound at the four corners, parang kumot, no, hawak sa four corners, bumaba, ano? Okay, doon sa kanya tinatawag na vision, okay? Let down to earth. Okay, in it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And the voice came to him. Sabi daw, rise, Peter, kill and eat. Kumuha ka, pumatay ka, at kumain ka. And Peter said, no, so Lord, for I have never eaten any common or unclean. Kasi bawal sa kanila unclean animals eh. No, Lord, hindi pa pwede. And the voice spoke to him again and said, in the second time, what God has cleansed, you must not call common. So dito mga kapatid, makikita nyo, merong purpose kung bakit itinalaga ng Panginoon and declared some animals, no, na ano yun, unclean. So, totoo yun. Tinatawag nating medically speaking, meron talaga namang hindi magandang kainin mga animals. Pero the very purpose why that declaration of the unclean and clean animals, ito yung nakita kong purpose. Kasi sa darating na panahon na yung tinatawag na common, which is the unclean, you were no longer i-consider as common. So dito ngayon, ang sabi dito, and this is the purpose of that particular commandments of God, ano yun? Darating ang panahon na yung mga Gentiles who are unclean, no? Para ito na unclean kasi sila yung mga Hudyo, sila yung mga prominent breed. Pero yung pagkakilala nila sa Panginoon, ito na yung nag-alis ng barriers. Kaya sabi ni Pablo, nor Jews, nor Greek, nor Gentiles, tayo ay iisa ng pamilya sa harapan ng Diyos. Ito yung sinasabi kay Pedro. Ang sabi naman ni Pedro, si Pedro naman ay isang tinatawag na tapat na tagasunod. No, Lord, hindi pa ako kumakain ng since birth. No? Pero hindi pitos, no? Since birth lang. Okay. Isa lang ang nagtataglay ng since pitos. Okay. So, sabi na, this was done 3 times, and the object was taken up into heaven again. Now, while Peter wondered within himself what this vision which he had sent meant, behold, the man who had been sent from Cornelius, no, yung pinadala ni Cornelius, had made inquiry of Simon's house and stood before the gate. And they called and asked whether Simon, whose name was Peter, was lodging there. While Peter thought about the vision, the Spirit said to him, behold, 3 men are seeking you. Arise, therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. So yun ang purpose, no? Alam niyo ba ang Panginoon, kung tayo ay nag-share at the back of everything that we are doing, no, in the kingdom of God, orchestrated yan lahat sa harapan ng Panginoon. Yung sinesharan mo, you don't know what is happening inside His being. Pero, para makapangyari yon, you need to proclaim, you need to share the gospel. Kung ano man yung mangyayari doon, it is no longer your part. It is God's part. Ang bahagi mo lang is, let the word of God, let the gospel be uttered and shared, at ipaliwanag mo at ipaunawa mo sa tao. And the back is, God is orchestrating everything. Tulad dito, si Pedro ay napakamasunurin. Pero, dahil ang Diyos ay naroroon sa likuran, addressing kung ano yung panalangin ni Cornelius, kumikilos at gumagalaw ang Panginoon. Gusto niyo kumilos at gumalaw ang Panginoon sa buhay natin? Start praying. Your relationship is very important. Yun ang isa sa pinakamahalagang bagay. Then, in Acts 10,
44 and 46. Ito rin yun, ha? While Peter was speaking this word, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word, and those of the circumcision, which are the Jews who believed, were astonished, as many came with Peter, because the gift of the Holy Spirit has been poured out on the Gentile also. For they heard them speak with tongues and magnified. Then Peter answered. So nakita ninyo, wala nang tinatawag na special na tao sa ibabaw ng mundong ito. O yung tinatawag nating class. 'Di ba? Ano yun? Yung tinatawag na mga, ano man tawag doon? Yung matataas sa sa lipunan? Yung mga high, sabihin natin yung mga royal, duchess of mga whatsoever. Sa harapan ng Lord, ang nagmamahal sa Lord ay iisa na sa harapan ng Diyos. Pinatunayan niya ni Pablo, nor Jews, which sila yung tinitingnan na mataas na uri ng mga tao because they believe in one God or the true God. The so-called the Romans or the Greek and the Gentiles. Ang sabi doon, isa na tayong sa pamilya ng Diyos. At ang Espiritu Santo ng Diyos ang sumasa atin. Ano po ba makikita natin, matutunan natin dito? Sa the acts of the Holy Spirit. Hindi special ang mga taong ito. Ang meron lang sila is the unwavering dedication, yung kanilang puso sa harapan ng Diyos. Na pwede ba natin gawin yon? Yes. Kasi kung anong tibok ng puso mo, kung anong component yan, yun din ang component ng puso nila. It is your decision. It is your love ang magbabago ng ating pong paglakad at nang magamit tayo ng Panginoon sa nais niyang kagamitan sa bawat sa atin upang sa ganon, when God calls, when the Commander-in-Chief calls, tayo ay magagamit ng Panginoon. Amen? Darating ang panahon, mga kapatid, hindi niyo pagsisisihan ang inyong paglilingkod sa Diyos. Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God. Salamat, salamat. Pinaunawa mo, Lord, it is the Holy Spirit, the very foundation ng aming pong paglakad bilang Kristiyano. Nakita namin how you works in the book of Acts, that is the acts of the Holy Spirit. Peter and John, na dati Panginoon, sila po, O Diyos, ay isang ordinaryong tao, mapusok, na kung saan ay bat-bat din ang kasalanan sa kanilang pong buhay. But they decided to walk, O Lord, and to make you the Lord of their lives, Lord. Sabi nga ni Pedro, Panginoon, sa kami darako, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ganon din po, Panginoon, ng bawat isa sa amin na narito ay aking tinataas at tinadalangin. That the heart be dedicated unto you, O Lord. That we will have a one heart to exalt you. Para itaguyod, O Lord, ang mandato na binigay mo and task sa bawat sa amin. Yes, we have different talents and capacity and capability, O Lord. Pero ako po'y naniniwala kung ito po ay amin pong ibinibigay sa iyo, magagamit mo kami, O Lord, sa amin pong kakayanan na itinalaga mo para sa bawat sa amin. Lord, we pray that you will anoint us by the power of your Holy Spirit, that we will be a willing vessel, a vessel that your name will be exalted, will be proclaimed, will be declared, O God, in every people's heart. Gamitin mo kami, O Lord, para sa iyong kapurihan. Maraming salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang samot dalangin. Amen and amen.